Mga kapatid, bago po tayo tuluyang magpatuloy, nais ko lamang pong mag-iwan ng isang munting paalala para sa ating lahat. Ang mga salitang inyong maririnig sa mensaheng ito ay isang sagradong deposito na sadyang inilaan para sa mga kapatid na nasa kaparehong frequency ng espiritu. Iyaong mga pagod na sa aesthetics at performance na anyo, na may masidhing uhaw na makalaya mula sa mga tanikala ng relihiyon at tradisyon. Kung ikaw ay kasalukuyang nakakaramdam na ikaw ay nasa loob ng isang espiritual na dangyo ng Bartolina at may masidhing pagsusumamo sa iyong loob na makawala sa mga tanikala ng sistemang Nicolaitan at naghahanap ng liwanag at katotohanan, ang maso ng katotohanan ay narito upang durugin ang iyong mga pader dahil ang mensaheng ito ay para sa iyo. Ngunit sa lahat ng pagmamahal, kung ikaw naman ay naghahanap lamang ng aliw, panandaliang merienda at pampalipas oras para sa iyong pandinig, baka hindi mo lubos magugustuhan ang lalim ng ating tatalakayin. Ang katotohanan po ay minsan masakit at ayaw po nating masayang ang ating oras kung hahantong lamang ito sa bigat ng loob, negatibong komento o kritiko. Ang hangad lamang po natin sa mensaheng ito ay ang inyong paglaya. Ngunit alam ko pong may kanya-kanya tayong panahon ng kapahayagan sa pagtanggap ng matigas na pagkain ng salita. Kung sa tingin mo ay handa na ang iyong puso na makinig at lumaya sa tawag ng Ama, kapatid, ito ang iyong hudyat. Ang bawat katagang tumatagos sa iyo ay patunay na may pagkilos na nagaganap ngayon sa mundo ng espiritu. Isang matinding labanan sa pagitan ng liwanag at dilim sa bawat kataga na ating binibitawan. Ang bawat tuldok ng pangungusap at pagpapahayag ay hatol sa kaaway, at ang bawat kuwit ay hininga ng iyong bagong simula. Kapatid, sa sandaling ito inaanyayahan muna kita na samahan mo ako sa isang panalangin sa ilalim ng gabay at kapangyarihan ng banal na espiritu. Napakahalaga nito bilang selyo ng katotohanan. Isang banal na proklamasyon o deklarasyon para sa paghawi sa espiritual na tabing na humaharang sa ating paningin. Ngayong oras na ito, lalagutin natin ang espiritual na rehas o invisible bars na pilit tayong ikinukulong sa sistema ng relihiyon at sa madilim na dangyon ng Bartolinang matagal mo nang kinalalagyan. Handa ka na bang makakita ng malinaw? Tayo ay manalangin. Ama naming nasa langit, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kami ay lumalapit sa iyong trono. Panginoon, ang boses na ito ay hiram lamang. Isang instrumento ng iyong maso upang gibain ang mga pader na matagal nang nanggagapos sa iyong bayan. Idinadalangin ko, O Diyos, na ang bawat kataga ng part 2 na ito ay maging isang warrant of release para sa lahat ng nakakulong sa Bartolina ng relihiyon. Hayaan mong ang apoy ng iyong katotohanan ay tumagos sa mga rehas ng sistema, sa mga piring ng tradisyon, at sa mga kadena ng guilt at manipulasyon na gawa mula sa batas ng tao. Panginoon, abutin mo ang mga kapatid na kasalukuyang nasa kanilang ziglag. Iyaong mga sugatan, pagod, at tila wala ng masandigan, kundi ang iyong pangako. Gawin mong malinaw na tubig ang mensaheng ito upang manariwa ang kanilang pag-asa. Ngunit higit sa lahat, Ama, naway maging mensahe ito ng pagmulat para sa mga kapatid na kasalukuyan pang nasa loob ng Bartolina. Yaong mga takot pang humakbang, yaong mga nalilito sa pasilyo, at yaong mga hindi pa makakita ng pintuan ng Exodus. Basagin mo ang kanilang espiritual na katarata. Hayaan mong ang boses na ito ay magsisilbing tilaok ng tandang na naghahayag ng kanilang bagong umaga at bagong kabanata. Mula sa independent bukal na ito, hayaang makalag ang tanikala at hayaang umagos ang paglaya. Hindi sa galing o husay ng salita, kundi sa iyong espiritu. At sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang bawat espiritu ng Paraon, ang bawat espiritu ng Nebuchadnezzar, ang bawat maniniil ay mapapahiya at ang bawat kapatid o remnant ay makakalaya. It is done. Amen and amen. Kapatid, mula sa panalangin ito, kung may mga termino na tila bago sa iyong pandinig, o mga salitang nagpapaisip at gumigising sa iyong kuryosidad, iyan ang sinasalamin ng tabak ng espiritu. Ang bawat salita at proklamasyon na dadaan sa iyong pandinig ay may bit-bit na anointing of deliverance. Hindi ito titigil, hindi ito susuko, at hindi ito babalik ng walang resulta o bunga. Ito ay magpapatuloy sa pag-ukit ng iyong kalayaan hanggang sa kahuli-hulihang salita ng mensaheng ito. Ang bawat pasya
Ang bawat tuldok ng pangungusap at pagpapahayag ay hatol ng kaaway, at ang bawat kuwit ay hininga ng iyong bagong simula. Dahil sa mundo ng espiritu, ang selyo ng katotohanan ay hindi lamang simbolo. Ito ay tanda ng pag-aari at legalidad o katwiran. Sa pamamagitan ng mensaheng ito, idinideklara natin sa mapanlinlang na kaaway, ang boses na ito ay may legal permit mula sa langit. Ang kaaway ay walang karapatang harangan ang pagdaloy nito. Ang bawat remnant na makikinig ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng kaharian ng Diyos. Ang mga piring ay tatanggalin na ngayon at ang katotohanan ang maghahari. Kapatid, ang paghawi sa espiritual na tabing na ito ay ang seer anointing ng mensahe para sa paghahanda sa iyong espiritual na mata o vision na makakita ng lagpas o higit sa pisikal na mata o panlabas na anyo. Ang espiritual na rehas o invisible bars na tinutukoy natin ay ang pagpasok sa ating mass calling of the Holy Spirit. Kapatid, huwag kang magpadaya. Sinasabi sa Juan 14:26 na ang Espiritu Santo ang magtuturo sa iyo ng lahat ng bagay. Ngunit ang akala ng marami, taglay-taglay na natin ang patnubay dahil lamang sa ating regular na pagsisimba at hindi malinaw na turo sa napakahalagang tungkulin ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat mananampalataya. Ngunit ang tunay na ebidensya ng banal na Espiritu ay hindi ang panlabas na anyo o aesthetics ng ating pagtitipon, kundi ang revelasyong nagpapalaya sa atin. Dahil kung ang naririnig natin ay hindi tayo tunay na inilalapit sa lihim na silid o personal na relasyon kay Kristo, kung hindi nito binabasag ang ating bartulina ng relihiyon, at kung hindi nito binubuhay ang ating patay na pangarap, hindi ito ang mass calling ng langit. Ang patnubay ay hindi dumarating sa mga taong sunod-sunuran sa mandato ng tao. Siya ay dumarating sa mga kapatid at remnants na handang magmatsyag at makinig sa kanyang bulong sa gitna ng kanilang pasilyo. Ang kanyang pagtuturo ay may dalang apoy. Isang apoy na magpapaalala sa atin ang ating exodus ay hindi mapipigilan. At sa init ng apoy na ito, kapatid, sa liwanag ng katotohanan ito ay walang ibang landas kundi ang sumulong. Kaya maligayang pagdating sa ikalawang bahagi ng ating paglalakbay. Ngayon, nagbabalik tayo. Kung sa part 1 ay iniwan kita sa gitna ng usok at abo ng iyong ziklag, o sa tila walang katapusang paghihintay sa boarding gate ng iyong destiny. Ngayon sa part 2, lalagpasan na natin ang gate na iyan. Papasok na tayo sa loob ng pandayan. Dahil dito sa part 2, ang mga sugat mo sa ziklag ay gagawin nating sandata at ang iyong paghihintay ay gagawin nating lakas. Marahil hanggang ngayon, nararamdaman mo pa rin ang hapdi ng pagtalikod ng mga taong inaasahan mo. Tinatanong mo ang langit, Panginoon, paano ako babangon kung ang lahat ng aking pundasyon ay gumuho na? Kapatid, makinig ka. Ang ziklag ay hindi ang dulo. Ito ang iyong boiling point. Dito natin sisimulan ang paghimay sa lihim kung paano ang abo ay magiging korona. Ngayong part 2, pag-uusapan natin ang sining ng pagbangon at ang misteryo ng paghahanap ng kalakasan. Hindi ito manggagaling sa tao, hindi sa sistema, kundi sa Panginoon lamang. Ang unang hakbang sa pagbangon ay ang pagtanggap na ang ating ziklag ay isang dakilang plano ng pagtatakda o divine setup. Kapatid, sinasabi nito sa atin na huwag tayong tumingin o tumitig sa sunog na bahay. Tumuon tayo sa Diyos na nagpahintulot nito. Babangon tayo sa pamamagitan ng pag-unawa na ang abo ay pataba para sa ating susunod na kabanata. Hindi tayo babangon dahil may tumulong sa atin, kundi dahil may banal na maso na gigiba sa ating takot. Gaya ni David sa unang Samuel 36, noong siya ay gipit na gipit at balak siyang batuhin ng kanyang sariling mga tauhan, ang sabi ng Biblia, pinatibay ni David ang kanyang sarili sa Panginoon. Ganon din palakasin natin ang ating sarili sa Panginoon. Ibig sabihin na hindi tayo maghihintay ng propesiya mula sa iba, kundi hahanapin natin ang kalakasan sa pamamagitan ng pag-alala sa mga nakaraang pagliligtas ng Diyos sa atin. Mga panahon kung saan nakasurvive tayo sa iba't ibang uri ng bagyo o pagsubok na ating napagdaanan, ngunit nakalagpas o nakaligtas tayo mula roon. Ang vertical na focus natin sa ating pananatili sa Ama sa ating lihim na silid bilang ating kanlungan ay ang ating pinakamatibay na moob. Dahil malalaman natin na kahit tinalikuran tayo ng mundo o ng ating horizontal rejection,
Iyan ang hudyat para sa 100% ng ating vertical na koneksyon sa Ama. Ang kalakasan ay hindi nararamdaman, kundi ito ay pinipili sa gitna ng luha. Marami ang nagtatanong, Panginoon, bakit may ziklag pa? Bakit kailangang dumaan sa abo bago ang korona? Ang sagot ay simple, ngunit matalim. Dahil sa ziklag, doon sinusubok ang ating katapatan sa mga maliliit na bagay. Ito ang mga sandaling wala pang nakakakita, wala pang pumapalakpak, at wala pang nakakakilala sa atin. Sa lugar o season ng ating siklag na ito ay ang pagsala ng ating puso at ang hamon ng lihim na silid. Dahil napakadaling maglingkod kapag nasa itaas ka ng entablado, kapag nakatutok ang ilaw ng kamera sa iyo at humahawak ka ng mikropono. Ngunit sino ka ba kapag ang pinto ay nakasara na? Sino ka sa loob ng iyong silid o sa gitna ng iyong ziklag? Dito natin malalaman kung ang ating pinaglilingkuran ay ang ating imahe o reputasyon o ang ating Panginoon. Ito ang paglilinis ng Diyos ng motibo. Ito ang pagbunot sa mga bagay na nayayanig upang palitan ang mga bagay na hindi nayayanig. Hebreo 12:27. Kapatid, ang ziklag ay hindi parusa. Ito ay paglilinis. Dito unti-unting tinatanggal ng Diyos ang ating pagkauhaw sa papuri at palakpak ng tao upang masanay ang ating pandinig na ang tanging hanapin ay ang banayad na tinig ng Diyos sa kanyang paanyaya para sa dakilang pagbubukod na ito sa ating buhay. Dahil sa yugtong ito, dito pinapatay ng Diyos ang performer sa ating loob upang mabuhay ang tunay na worshiper. Ito ang paaralan ng pakikibaka at estratehiya ng Diyos. Sa ziklag, natutunan ni David at ng kanyang mga tauhan ang tunay na pagkakaisa at banal na estratehiya bago pa sila naging opisyal na hukbo ng buong Israel. Ganon din sa ating ziklag. Tinuturuan tayo ng Diyos kung paano lumaban, paano humawak ng sandata, at paano manatiling tapat sa Kanya. Ang sandata na ito sa ating ziklag ay hindi gawa sa bakal. Ito ay gawa sa ating pagsunod at sa ating pagkapit sa salita ng Diyos. Kapag ang lahat sa ating paligid ay nagsasabi, talo ka na. Ang ating sandata ay ang ating boses na tumatangging sumuko sa ingay ng kaaway. Ito ay ang ating internal authority o ang otoridad na nagmumula sa loob na hinuhubog sa pamamagitan ng iba't ibang matinding pagsubok. Ang ating sandata ay ang ating propetikong deklarasyon sa gitna ng mga hirap at sakit na ibinabato ng kaaway sa ating daan. Ito ang kakayahang magsalita ng katotohanan ng Diyos sa gitna ng isang kasinungalingan laban sa atin ng mga kaaway. Sapagkat kapag tayo ay nasa ziklag ng paghubog, sinasadya ng Diyos na wala tayong ibang masasandigan, wala tayong ibang mahahawakan, kundi ang pangako niya. Unang Samuel 30:6. Kapatid, ano ang ipinangako ng Diyos na ito sa iyo? Iyon ang gusto niyang panghawakan mo sa gitna ng iyong dilim. Maaring ang pangakong ito ay isang dating pangarap na matagal mo nang ibinaon sa limot dahil sa tindi ng siphayo at kabiguan na iyong pinagdadaanan. Kung paanong sinabi ng Panginoong Diyos sa Ezekiel 37:5, kung saan ipinapahayag niya, sa mga butong ito, narito aking papasukin ang hinga sa inyo at kayo'y mabubuhay. Ganon din sa iyong kalagayan ngayon, kapatid. Kung akala mo ay sementeryo na ang iyong puso, ngunit sa oras na ito, muling hinihipa ng banal na espiritu ang mga tuyong buto ng pangarap na iyan. Binubuhay niya ang patay mo ng pangarap, sapagkat ang kanyang pangako ay hindi napaparam. Umaari namang ito ay isang bagong pagnanais na sumisibol sa iyong loob. Isang banal na binhi na bigla na lamang itinanim ng Diyos sa iyong loob. Isang pangarap na hindi mo hiniling, hindi mo plinano, ngunit ngayon ay nagniningas sa iyong loob. Ito, kapatid, ay isang divine obsession na kahit anong pilit mong ipagpag o i-shake out ay hindi mo maiwan-iwan. Kahit itulog mo, ito ang gumigising sa iyo. Kahit takasan mo, ito ang humahabol sa iyo. Kapatid, iyan ang Hebron frequency na inilagay ng Diyos sa iyong espiritu. Hindi mo iyan maiwagwag dahil hindi iyan galing sa laman, kundi galing sa trono. Ang pagnanais na iyan ang iyong kompas sa gitna ng ilang. Ito ang nagpapatunay na hindi ka patapos at may exodus na nakalaan para sa iyo. Ngayon lilinawin natin ang metaporang ito ng exodus na ating binanggit. Ang exodus ay hindi alamat na maaring naririnig mo sa mga salaysay ng ilang tao na walang malinaw na revelasyon sa kasaysayan ng Biblia. Hindi lamang ito basta lumang kwento ng paglalakad ng mga Israelita sa disyerto.
Sa modernong panahon, ito ang sistematikong paglaya mula sa lahat ng nagpapakitid at nanggagapo sa ating pagkatao at pananampalataya. Narito ang modernong paglalapat ng metapora ng Exodus upang madaling mauunawaan ng mga kapatid o remnants na nalilito pa sa kanilang kinalalagyan. Una, ang metapora ng Ehipto sa modernong panahon o ang toxic na sistema. Sa modernong buhay, ang Ehipto ay hindi na isang lugar, kundi isang sistema o isang kaisipan o mindset. Ang paglalapat, ito ang trabaho o negosyo na umuubos sa ating kaluluwa. Subalit hindi sapat ang ating kinikita. Sa makatuwid, ito ay kakulangan. Ito ang relihiyon na puro gawa o performance at takot o guilt ngunit walang tunay na kapayapaan. Ito ang relasyon o kapaligiran gaya ng mga gaslighters na pilit tayong pinapaliit at pinapatahimik. Sila ang mga tao sa buhay natin na hindi naniniwala, nagdududa sa pangako o vision na ipinakita ng Diyos sa atin. Ang susi, kung nasaan ang piga, pagod, at kawalan ng saysay na nararanasan mo, iyan kapatid ang iyong Ehipto. Pangalawa, ang espiritu ng Paraon at espiritu ng Nebuchadnezzar. Ang espiritu ng Paraon ay ang boses o tao na nagsasabing, hindi ka pwedeng umalis, hanggang dyan ka na lang. O sino ka ba para maghangad ng higit pa? Sino ka para mangarap ng matayog? Ang paglalapat, maaring ito ay isang mapang-aping amo o boss, isang mapanggipit na landlord, isang mapagmanipula o mapang-aping leader ng simbahan, o ang iyong sariling insecurity at takot. Sila ang humaharang sa iyong independent bukal o pagnanais na pagbabago. Pangatlo, ang Exodus moment o ang dakilang pag-exit. Ang Exodus ay ang matapang na pagpapasya na lumabas sa pamilyar na hirap sa ating kasalukuyan patungo sa hindi pamilyar na pangako. Ang paglalapat, ito ang sandali na nagbitiw ka sa trabahong walang anointing. Ito ay ang pag-alis mo sa simbahan na nanggagatas lamang sa iyo. Kumukulong sa iyong kalayaan kay Kristo o patuloy na pananatili at panghahawak sa pangako ng Diyos sa kabila ng hirap, pagod at kabiguan sa mga pinto na isinara na ng Diyos sa iyo sa nakaraan. Pangalawa, ang dagat na pula o Red Sea. Ito ang yugto kung saan ipinakita ng Diyos ang kanyang makapangyarihang kamay sa pagbiak sa karagatan. Ito ang iyong grand exit o ang iyong dakilang pag-alis. Ngunit tandaan mo kapatid, hindi ka inilabas sa Ehipto ng lumang pagkakaalipin o pagkakakulong sa sistema ng relihiyon para lamang maglakad sa ilang. Inilabas ka upang iharap sa bundok ng Sinai, ang bundok ng Diyos. Sa Exodus 19, makikita natin ang banal na tagpo sa Sinai. Dito magiging formal at selyado ang ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bagong pinalayang bayan. Kung sa modernong panahon ang Ehipto ang dangyo ng relihiyon, ang sistemang nanggagapos sa iyong espiritu, ang bundok ng Sinai, ang iyong lihim na silid sa pambansang antas. Dito sa Sinai, hindi ka na tinatawag na alipin ng sistema. Dito ka tinatawag na kanyang sariling kayamanan. Ang Sinai ang lugar ng paghubog kung saan ang ugaling alipin ay binubura upang palitan ng ugaling anak. Ito ang kapanganakan o birthing room ng iyong bagong kabanata, kung saan ang ingay ng relihiyon ay napapalitan ng tunay na bulong ng patnubay. Sa moderno, ito ang panganib ng pakikipagsapalaran na yugto sa pamamagitan ng pananampalataya bilang ang iyong angkla. Ito ang sandali na wala ka nang babalikan sa likod o Ehipto. Ito ang larawan ng pagtawid sa dagat na pula, kung saan wala ka pang nakikitang lupa sa harap, kundi dagat lamang. Dito sinusubok ang iyong katapatan. Kapatid, sa metaporang ito ng pagtawid sa dagat na pula, ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay hindi ang paghahati ng tubig, kundi ang paghakbang sa gitna habang ang lupa o ang kabilang ibayo o ang lupang pangako ay hindi pa abot ng ating tanaw. Narito ang paghimay natin sa modernong kahulugan nito para sa ating mga kapatid o remnants na nasa gitna ng paghubog ng Diyos. Una, ang metapora ng lupa o lupang pangako. Sa modernong panahon, ang lupa ay simbolo ng katiyakan, seguridad, resulta, ebidensya, katatagan o estabilidad. Ano ang mga halimbawang larawan nito? Ito ang yugto na maayos na ang pamilya. Ito ang punto na hindi ka na hinahabol ng iyong mga creditors.
Ito ang sandali na meron ka ng sariling Goshen, kung saan sariling tahanan o pinagkabuhayan na may kalakip na kapayapaan, o anumang particular na pangako na ipinasilip ng Diyos sa iyo. Ito ang puntong tinanggap mo na ang hudyat sa iyong misyon. Kagaya halimbawa sa banal na atas na simulan ang isang ministry bilang iyong solidong lupa. Kung ikaw kapatid ay may pasilip na kung ano ang misyon na kanyang ipinakita sa iyo, ibig sabihin na ang pasilip na iyan kasama ng paghihintay sa kanyang hudyat ay bahagi ng pagsasangkap sa iyong misyon. Ang ating mga pag-aalinlangan, mga kahinaan, pakiramdam na hindi karapat-dapat, pagdududa sa atas, at takot ay hinuhubog sa gitna ng proseso at pagsasanay kung saan ang ating mga sugat, paghihirap, rejeksyon ng mga tao sa ating palibot ang nagtutulak sa atin sa paghakbang ng may tapang. Mararanasan natin ang mahabang panahon ng paghihintay sa hudyat ng Ama. Ang ating boses na nakabaon sa putik ng mga pagpapaliban o procrastination at takot. Maring ang go signal ng Ama sa paglunsad ng iyong ministry ay ang unang pagtapak sa lupa mula sa pagtawid sa gitna ng dagat na pula. Ang larawan nito, ang lupa ay hindi lamang pambayad sa utang o pagpapahinto sa iyong mga creditors. Ito ay ang platform na ibinigay sa iyo ng Panginoon upang maitayo ang kanyang kaharian. Kapag mayroon ka ng lupa o ministry, hindi ka na palutang-lutang sa opinyon ng relihiyon. Dahil mayroon ka ng sariling teritoryo kung saan ang katotohanan ang naghahari. Pangalawa, ang atas na tinanggap natin mula sa Ama ay ang ating katibayan ng pag-aari. Ang lupa ay simbolo ng otoridad na ipinagkatiwala sa atin ng langit. Dahil bago ang ating ministry, tayo ay homeless sa espiritual na aspeto. Ibig sabihin nito na noon sa gitna ng ating takot, wala tayong boses, wala tayong kumpirmasyon. Ngunit ang atas na nagsasabi sa atin na binibigyan kita ng plataforma para magsalita ng iyong katotohanan ay ang iyong titulo ng pag-aari. Ito ang nagpapatunay na ang lupang kinatatayuan mo ngayon ay legal na ibinigay sa iyo ng hari. Ibig sabihin na hindi ka na squatter sa ubasan ng iba. Ikaw ay may-ari na ng atas na ito. Pangatlo, ang ministry bilang Goshen ng iba. Ang lupa na nararating mo o ang iyong ministry ay hindi lamang para sa iyong sariling seguridad. Ito ay magiging Goshen para sa mga taong nasa half circle na tumutukoy sa mga kapatid nating remnants. Kung ang isang ministry channel ay tunay na itinayo mula sa instruksyon ng Ama, ang mga taong nakikinig ay tunay na makakahanap ng espiritual na pagkain, liwanag at proteksyon mula sa panggigipit ng relihiyon. Dahil ang pagsunod sa atas ang siyang bumubuo sa lupang ito para sa kanila. Pang-apat, ang paghahanap ng lupa sa gitna ng walang nakikita. Ang yugto na wala pa tayong nakikitang lupa sa gitna ng ating pagtawid sa dagat na pula, ito ay maaring larawan kung saan nararamdaman natin na habang sinusunod natin ang atas ng Diyos o itinatayo natin ang ating ministry o anumang particular na atas na ito ng Diyos. Sa personal na atas na ito, ang lupang ito na hindi pa nakikita ay maaring ang panahon na wala ka pang subscribers, maliit na bilang ng views, o wala pang monetization. Sa makatuwid, tila ito'y dagat pa rin sa paningin. Ang paglilinaw, ang ating pagsunod sa atas, kabilang ng kawalang resulta, ang siyang unti-unting magpapatuyo sa lupa. Sa paglalapat nito sa ating kasalukuyan, maaring ito'y larawan na sa bawat pagbabahagi ng mensahe ng kalayaan, unti-unting lumalabas ang tuyong lupa. Ang ating atas ay ang magnetikong hilaga na gumagabay sa atin upang hindi tayo maligaw sa gitna ng ating pagtawid sa dagat. Kapatid, ang lupa na parating na ating hinihintay na makita ay hindi lamang tungkol sa pisikal na bahay, pagpapahinto sa mga creditors, kagalingan sa kalusugan, family restoration, o ang pangako ng makakasama sa buhay. Ang lupa na ito ay ang atas o ministry na ipinagkatiwala sa atin ng Ama. Sa puntong ito mga kapatid, nais kong ibahagi sa inyo ang isa sa aking mga personal na patotoo, kung saan ito ang labanan ng dalawang tinig. Mula sa aking personal na karanasan, naranasan ko ring sumuway, hindi sa pamamagitan ng hayagang pagtalikod, kundi sa pamamagitan ng pagpapaliban, mga pagkakaantala o procrastination. Sinubukan kong ituring na hindi boses ng Diyos ang atas na ito nang dahil sa takot. Inaamin ko, ako'y naduwag, ako'y nagduda,
At nakaramdam ako ng unworthiness at masidhing pag-aalala sa posibleng pangungutya na ibabato sa akin dahil alam ko kung gaano kabigat at di pangkaraniwan ang atas na ito. Ngunit habang ako'y nananahimik, lalo lamang bumibigat ang aking loob. Natutunan ko na ang pagtakas sa atas ay ang pagtakas sa sarili nating kapayapaan. Sa huli, nananaig ang aking pagsunod. Ngunit hindi ito naging madali. Dumaan ako sa mga yugto ng trial and error. Nakipagbuno ako sa espiritu ng takot at alinlangan. Lalo na't alam kong limitado ang aking kaalaman sa technical na aspeto ng mundong ito. Ngunit sa gitna ng aking pakikipaglaban, doon sa harap ng screen, nararanasan ko ang isang matinding pagtatagpo. Isang tinig ang bumulong, punong-puno ng pagmamaliit. Sinabi nito, "Nakakahiya ka sa YouTube channel." Sa kaibuturan ng aking puso, alam ko hindi iyon galing sa trono ng Diyos. Iyon ang tinig ng kaaway na gustong pumatay sa binhi bago pa ito sumibol. Ngunit matapos ang tinig na iyon ng pagpapahina, humalili ang isang tinig na may dalang kapayapaan at banal na seguridad. Sinabi ng Ama, "Ibinigay ko na sa iyo ang mga sangkap na kailangan mo." Mga kapatid, ang tinutukoy niya ay hindi ang mamahaling kagamitan o technical na galing. Ang sangkap na ibinigay niya ay ang apoy ng mensahe. Sa karanasang ito, mapapansin ninyo, mayroong dalawang tinig na nagpapaligsahan sa ating pandinig. Ang isa ay nagdadala ng kahihiyan, ang isa ay nagdadala ng kapangyarihan. Dito natin kailangan ang espiritu ng pagkilala o discernment. Ang ating paanyaya sa banal na pagbubukod o ang pananatili sa sekretong lugar o lihim na silid ay bahagi ng ating training ground. Doon natin matutunan kung alin ang tinig ng kaaway na nanggigipit at alin ang tinig ng Ama na nagpapalaya. Huwag kang matakot sa glitch o sa kakulangan o kahinaan mo. Dahil kung ang apoy ay nasa loob mo na, nasa iyo na ang lahat ng sangkap na kailangan mo. Ang kailangan mo na lamang gawin ay humakbang. Kapatid, bakit nga ba hindi natin maiwagwag ang atas ng Diyos at bakit ito mabigat sa ating kaluluwa? Ang tawag rito ay propetikong pasanin, o dakilang pamamwersa o banal na pag-udyok. Sa isa pang tawag nito ay pasang atas, o ang buntong hininga ng Espiritu. Narito kapatid ang himay-himay na dahilan kung bakit tayo nito laging hinahabol at bakit natin nararanasan ang mga banal na pagharang o divine glitches kapag pilit nating sinusunod ang sarili nating kalooban. Una, ito ang tinatawag na Jeremias na apoy o ang apoy sa buto. Gaya ni Propeta Jeremias, naramdaman din niya ang pagod at ang pagnanais na tumigil dahil sa pangungutya ng tao. Sinabi niya sa Jeremias 20:9, "At kung aking sasabihin, hindi ko na siya babanggitin o magsasalita pa sa kanyang pangalan. Waring sa aking puso ay may nag-aalab na apoy na nakakulong sa aking mga buto at ako'y pagod na sa kapipigil dito at hindi ko makaya." Ito kapatid ang dahilan kung bakit hindi tayo makatulog. Ang banal na atas ay hindi lamang ideya. Ito ay buhay na apoy. Kapag pinigil natin ito, sinusunog natin ang ating kapayapaan dahil ang ating espiritu ay hindi idinisenyo para maging imbakan o warehouse, kundi upang maging daluyan o conduit. Pangalawa, ang Jonas Complex o ang pagtakas na walang mapupuntahan. Naranasan mo ba ang mga banal na pagharang o mga glitches at block sa iba't ibang oportunidad na tinangka mong subukan? Iyan kapatid ang iyong dambuhalang isda. Kapag ang isang tao ay may particular na atas, tulad ng atas ng Diyos kay Jonas sa pagpunta sa Nineveh, ganon din hahadlangan ng Diyos ang lahat ng iyong plan B. Ang mga divine glitches o banal na pagharang ay grasya. Ang mga glitches o pagharang na nararanasan mo sa online na paghahanap ng mga oportunidad ay paraan ng Ama upang sabihing, "Anak, huwag mong ubusin ang iyong lakas sa paghahanap ng tubig sa tuyong balon. Ang iyong bukal ay nasa atas na ibinigay ko sa iyo." Ikinandado o hinarangan niya ang ibang pinto hindi upang pahirapan tayo, kundi upang protektahan tayo sa paglihis ng direksyon. Pangatlo, ang banal na paninibugho o divine jealousy na mababasa sa Exodus 34:14. Ang Ama ay seloso pagdating sa ating oras at anointing. Kapag alam niya na ang boses mo ang susi sa kalayaan ng half circle o mga kaluluwang iniuugnay niya sa iyong misyon, hindi niya papayagan na manahimik ka. Ang bigat sa loob
ay ang bigat ng pag-ibig ng Ama na nagnanais na makita kang lumakad sa iyong tunay na tadhana. Ang woe is me o ang katagang kahabag-habag ako o hirap ko na bumihag sa malalim at dramatikong kalungkutan ng napakabigat na kalooban o kaabahan. Ito ang pananagutan ni Pablo. Sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 9:16, "Sa aba ko kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita, or woe is me if I do not preach the gospel." Ang aba o ang bigat na nararamdaman mo ay ang pagkaunawa ng iyong espiritu na may mga taong mapapahamak o mananatiling nakakulong sa bartulina ng relihiyon kapag hindi mo sinusunod ang banal na atas o instruksyon ng Diyos, anuman iyan na ipinakita na niya sa iyo. Kapatid, kung nararamdaman mo ang panggigipit ng espiritu, yung hindi ka makatulog, yung bawat subok mong tumakas ay may banal na kalabit, mga glitches, mga banal na pagharang sa lahat mong pagtatangka sa mga online sa punto na hahayaan ka niyang mabiktima ng mga scam at mailagay sa iba't ibang uri ng mga pagkadismaya, ang bigat na hindi mo maipaliwanag, kapatid, hindi ka pinarurusahan. Ikaw ay itinalaga. Ang mga banal na pagkabigo na nararanasan mo ay hudyat na ang pinto ng iyong nakaraan ay isinara na ng Ama upang wala ka ng ibang matitingnan kundi ang pinto ng iyong atas. Ang kapayapaan na hindi matatagpuan sa pag-iwas, kundi sa pagsuko. Ang sandaling sabihin mong, "Sige Panginoon, susunod na ako," ay ang sandali na ang mga divine glitches o banal na pagharang ay maglalaho at ang dagat na pula ay mahahati. Kapatid, huwag kang makipagbuno sa iyong tadhana. Yakapin mo ito dahil diyan na matatagpuan ang iyong tunay na kapahingahan. Sa mga panahon na sabihin niya, "I give you the platform to speak your truth," ay nangangahulugan na ibinibigay niya sa iyo ang iyong dalampasigan. Maaring ngayon ay dagat pa ang nakikita mo, ngunit sa iyong bawat hakbang ng pagsunod, ang iyong ministry ay nagiging solidong pundasyon. Huwag kang matakot na magsimula kahit wala ka pang nakikitang resulta. Ang iyong pagsimula na itayo o buuin ito ay ang pagtapak sa iyong unang hakbang sa lupang inihanda niya na hindi ka na kailanman mapapaalis. Dahil ang Ama ang iyong landlord at ang katotohanan ang iyong titulo. Bakit nga ba wala pa tayong nakikitang lupa o ang kawalan ng pagbabago? Sa kwento ng Exodo, nang pumasok ang bayang Israel sa gitna ng dagat, ang nakikita lamang nila sa kaliwat kanan ay naglalakihang pader ng tubig at sa ilalim ay putik o basang lupa habang ang kabilang ibayo ay malayo pa. Bakit sinasabi nating wala pang nakikitang lupa? Dahil ang Diyos ay hindi nagbibigay ng kabuang larawan sa gitna ng milagro. Gusto niya na ang ating bawat hakbang ay nakadepende sa kanyang salita, hindi sa ating pisikal na nakikita. Sa paglilinaw na ito, sa literal na kasaysayan sa Exodus 14:22, ang binibigyang diin ng kasulatan ay ang milagro ng tuyong lupa kung saan sinasabi nito, "At hinati ang dagat, at ang mga anak ni Israel ay lumakad sa gitna ng dagat sa ibabaw ng tuyong lupa, at ang tubig ay naging isang kuta sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa." Mula sa talatang ito, ang metaporang kaugnayan nito sa ating espiritual na paglalakbay, nabanggit natin ang tungkol sa putik at basang lupa. Narito ang malalim na pakahulugan nito at paglapat sa ating buhay. Ito ay tumutukoy sa panloob na putik o mental struggle. Sa panahon na ginagawang tuyo ni Yahweh ang pisikal na dinadaanan ng bayang Israel, ang kanilang mga isipan sa panahong iyon ay puno pa rin ng putik. Ito ang putik ng pagdududa, ang putik ng takot na baka biglang bumagsak ang pader ng tubig, at ang putik na pagnanais na bumalik sa Ehipto o lumang mindset. Maring ito ang pakiramdam na pinahahalaw ng Panginoon ang iyong daan o binigyan ka ng mensahe subalit ang pakiramdam mo ay maputik pa rin dahil sa bigat ng kasalukuyan mong sitwasyon. Ang tuyong lupa ay naglalarawan sa kanyang pangako, ngunit ang putik ay ang iyong emosyon. Pangalawa, ang basang lupa sa harap ng pader o ang imahe ng natitirang takot. Isipin mo ang imahe. Naglalakihang pader ng tubig sa kaliwat kanan. Imposibleng hindi tumulo o maghahalumigmig ang tubig na iyon sa dinadaanan nila. Ang metapora, ang basang lupa ay simbolo ng mga bakas ng panganib na nakikita mo pa rin habang tumatawid patungo sa pangako ng Diyos. Larawan ito, nagsimula ka ng mangaral o maglunsad sa iyong ministry, subalit sa gitna nito may mga tumatawag pa ring mga creditors, pagharap sa isang karamdaman ng isang kapamilya, pagharap sa issue ng special child,
pagkalugi sa negosyo, kawalan ng trabaho, kahirapan sa pananalapi, kalungkutan, kawalang matitirhan, hindi makatagpo ng katuwang sa buhay, o anuman iyan sa iyo kapatid. Iyan ang metapora ng basang lupa sa iyong daan. Hindi nito pinipigilan ang iyong pagtawid, ngunit pinapaalalahanan ka nito na ang milagro ay kasalukuyang nangyayari at kailangan mong magpatuloy ng mabilis. Ang putik na nagpabagal sa mga kaaway. Exodus 14:24-25. Mula sa talatang ito, dito literal na binanggit ang putik o ang pagbigat ng daan, ngunit para sa mga kaaway. Ipinahayag ng talatang ito, kanyang nilagyan ng bara ang gulong ng kanilang karwahe upang mahirapan silang patakbuhin ito. Kaya't sinabi ng mga Ehipsyo, umatras na lang tayo sa mga Israelita dahil ang Panginoon ang lumalaban sa atin para sa kanila. Ang revelasyon, ang putik na kinatatakutan mo kapatid, ay ang siyang bitag para sa mga humahabol sa iyo. Habang ikaw ay mabilis na tumatawid sa tuyong lupa ng pagsunod, ang mga landlord, ang mga mapanghatol na mata, ang mga mapangutyang bibig, at sistemang nanggigipit sa iyo ay mababalaho sa putik ng kanilang sariling plano. Kapatid, huwag kang matakot kung sa iyong pagtawid sa dagat na pula ng pakikibaka ay nararamdaman mo pa rin ang putik ng iyong nakaraan o ang basa ng iyong mga luha. Ang mahalaga ay ang direksyon ng iyong mga paa. Sinasabi ng kasulatan na ginawa niyang tuyo ang lupa upang ikaw ay makatagal. Ngunit ang pader ng tubig sa iyong paligid ay paalala na ang iyong kaligtasan ay nakadepende lamang sa kapangyarihan ng Ama. Huwag mong tingnan ang putik. Tingnan mo ang bukas na pintuan sa dulo ng dagat. Ang mga humahabol sa iyo, ang mga nanggigipit, ang mga paratang at kahihiyan, hinatulan ang iyong kasalukuyang sitwasyon, ay isang pagtatakda na siyang magbabalaho sa putik na iniiwasan mo. Ang iyong basang lupa ngayon ay magiging matibay na Hebron bukas. Kapatid, tandaang ang putik ay bahagi ng proseso ng Ama upang hindi tayo maging mayabang sa ating pagtawid. Paalala ito na kailangan natin ang kamay ni Kristo sa ating bawat hakbang. Ano ang ilan pang paglalapat nito sa modernong larawan? Maaring ito ang yugto mo ngayon. Mag-isa ka? Gusto mong hanapin ang iyong sarili sa Panginoon sa pag-iisa na iyan? Maaring may mga hamon siya o pagsusulit na kasalukuyan mong tinanggap. Ito ang larawan ng pagpasok sa gitna ng dagat na pula. Nagsimula ka ng iwan ang panggigipit ng relihiyon na siyang Ehipto. Ngunit hindi mo pa makita ang pintuan ng bagong oportunidad na Diyos lamang ang makapagbubukas para sa iyo upang ikay makalabas patungo sa iyong grand exit. O di kaya naman sa ilan, hindi mo pa hawak ang pambayad sa iyong mga creditors, hindi mo pa hawak ang pangako ng probisyon, o hindi mo pa nakikita ang bagong tahanan na ipinangako ng Diyos sa iyo. Ang kagalingan sa kalusugan ng pamilya, ang isang pangako ng makakasama sa buhay, ang pangako ng geographical relocation, ang nararamdaman mo pa ngayon ay ang amoy ng dagat at ang panganib sa paligid. Pangatlo, ito ang pakikipaglaban sa gitna o ang test ng iyong katapatan. Bakit dito sinusubok ang katapatan? Dahil sa gitna ng dagat, mas madaling magpanik. At dito umieko ang lugar ng Ehipto o ang aliping kaisipan. Kapag wala kang nakakitang lupa o resulta, doon bumubulong ang kaaway. Sinasabi niya, sana hindi ka nalang umalis sa Ehipto. Kahit gipit doon, may bubong ka naman. Ngayon, mamamatay ka sa gitna ng dagat na iyan, malungkot at mapag-isa. Ang hamon, ang katapatan ay hindi sinusubok sa dalampasigan. Sinusubok ito sa pinakamalalim na bahagi ng dagat, kung saan wala ka nang pwedeng kapitan kundi ang pangako ng Ama. Pang-apat, ang lupa na hindi nakikita ay lupang ginagawa. Sa espiritual, ang lupa sa iyong harap ay hindi mo pa nakikita dahil isinasagawa pa lamang ito ng Ama. Dahil ang lupa ng iyong kalayaan ay nabubuo sa bawat hakbang ng iyong pagsunod. Mula sa aking personal na karanasan na aking gagamitin bilang halimbawa, ang bawat salita o pangungusap sa mensaheng ito ay isang hakbang palayo sa putik at papalapit sa tuyong lupa. Ang hindi mo pagkakita sa lupa ngayon ay paraan ng Panginoon upang hindi ka dumidepende sa probisyon, kundi sa nagbibigay ng probisyon. Kapatid, baka nariyan ka ngayon sa gitna ng iyong dagat na pula. Kapag lumingon ka sa iyong likod sa dating mindset ng pagiging alipin, wala ka nang babalikan dahil sinira mo na ang tulay ng manipulasyon. Ngunit kapag tumingin ka sa harap,
Kahit wala ka pang nakikitang lupa o wala pang malaking halaga sa iyong bank account, wala pang dokumento ng bagong tirahan, dagat lamang ang nakikita mo, huwag kang mangamba. Ang hindi mo pagkakita sa tuyong lupa ay hindi tanda na wala ito. Ibig sabihin lang nito, ang Ama ay nais na ang iyong mga mata ay manatiling nakatitig sa Kanya, hindi sa resulta. Tandaang ang lupa ay paparating. Ang iyong bawat hakbang sa gitna ng panganib ay ang iyong warrant of release. Kapatid, magpatuloy ka lang. Dahil ang kabilang ibayo ay nakahanda na para sa isang kapatid o remnant na nananatiling tapat sa gitna ng alon. Ngunit kapatid, kailangang maunawaan natin. Ang paglabas sa dagat ay simula pa lamang. Matapos nating makatawid sa tuyong lupa, hindi tayo agad dinala sa palasyo. Sa halip, ang unang sasalubong sa atin ay ang katahimikan at init ng ilang. Bakit? Dahil hindi sapat na mailabas tayo ng Ama sa Ehipto. Kailangan din niyang mailabas ang espiritu ng Ehipto sa ating loob. Dito tayo dumadako sa isa pang mahalagang yugto ng ating paglaya. Ang disyerto ay ang transisyon kung saan binubura ng Panginoon ang ating pag-uugali sa Ehiptong kaisipan o pagkakaalipin upang ihanda tayo sa korona sa Hebron. Ang paglalapat, ano ito sa iyo ngayon kapatid? Ito ba ay pag-aalaga sa isang mister o misis na may sakit? Infidelity ng ilang mahal sa buhay sa loob ng sambahayan? Espiritual na hindi pagkakasundo? Marital issue sa mental na kalusugan ng pamilya? O ang pagharap sa isang special child sa anumang anyo, pagtitiis sa pondo, kakulangan o kahirapan sa pananalapi, pagkakabaon sa utang, o kung anuman iyan sa iyo kapatid. Hindi ito parusa. Ito ay refinement o pagpipino sa iyong karakter upang sa Hebron o lupang pangako. Hindi ka na ugaling alipin kundi ugaling hari o rena. Panglima, ang Hebron o ang lupang pangako. Ito ang pangako ng buhay kung saan ang iyong independent bukal ay umaagos na. Sa moderno, ito ang kalayaan sa oras, pananalapi at layunin. Ang iyong Exodus, kapatid, ito ay ang paglipat ng iyong tiwala mula sa sistemang sariling sikap patungo sa sistemang biyaya ng Diyos. Ang Exodus ay ang pagputol sa kadena ng sapat lang upang pumasok sa lupain ng higit pa sa sapat. Kaya kapatid, huwag mong hayaang lamunin ng paraon ng takot ang pangakong ito. Kung binuhay man itong muli o bago itong tanim sa kaibuturan ng iyong puso, isa lang ang sigurado. Ang nagsimula ng mabuting gawa sa iyo ay siyang tatapos nito hanggang sa araw ni Kristo Jesus sa pagpasok mo sa iyong Hebron. Filipos 1:6. Ngunit tandaan na ang pagbangon mula sa abo o ang turning point na ito ay ang pakiramdam na salungat sa pamantayan ng mundo. May mga pagkakataon na kahit ang ating ziklag ay tila gumuho. At dito natin matatanto na ang ating seguridad ay wala sa lugar, kundi sa Panginoon. Kagaya ng kung paano pinalakas ni David ang kanyang sarili sa Panginoon, gayon din sa gitna ng ating pag-iisa, matutunan nating palakasin ang ating sarili sa presensya ng Diyos. Kapatid, marahil tinatanong mo sa iyong sarili, Panginoon, gaano ba katagal ang panahong ito? Kailan ba matatapos ang pag-alog na ito sa buhay ko? Pakiramdam mo ba kapatid, tila palagi ka na lang nasa gitna ng iba't ibang antas ng pagbabago o transisyon? Kapatid, makinig ka. Ang transisyon ay hindi lang isang mabilis na kaganapan. Ito ay isang banal na proseso. Sinasabi ng Biblia na dinadala tayo ng Diyos mula sa kaluwalhatian patungo sa panibagong kaluwalhatian. Ibig sabihin hanggat buhay ang iyong calling o ang kanyang pagkakatawag sa iyo, laging may transisyon. Ang buhay ay hindi isang tuwid na guhit o linear. Ito ay paikot o cyclical. Ibig sabihin na may mga panahon o sitwasyong dumarating na kailangang harapin at may mga panahon o sitwasyon na kailangang lumisan. Kapatid, kaya ka nakakaranas ng matinding kabiguan sa maraming bagay at kalituhan sa iyong mga nakikita ay dahil ikaw ay nasa gitna ng pasilyo. Ito ang larawan kung saan tila lumabas ka na sa isang pinto, ngunit hindi ka pa lubusang nakakatapak sa loob ng kasunod na pinto. Isa itong pakiramdam na tila nakabitin ka sa hangin. Ngunit sa pasilyo na iyan, sa lugar na tila puno ng mga tira-tirang bahagi ng iyong lumang buhay, doon isinusulat ng Diyos ang iyong susunod na kabanata. Diyan niya ikinokonekta ang iyong tadhana. Isang banal na disenyong angkop sa iyong kakayahan, angkop sa iyong pagkatao,
angkop sa iyong personalidad at sapat sa iyong pangangailangan. Hindi ito hiram, hindi ito kopya. Ito ay sadyang itinakda para sa iyo at tatak ng iyong sariling boses. Kapatid, kailangan mong mabatid ito. Isinusulat ng Diyos ang iyong susunod na kabanata. Hindi ang iyong pagkakamali, hindi ang iyong paraon o maniniil, at lalong hindi ang iyong ziklag ang may hawak ng panulat. Ang Diyos ang dakilang may akda ng iyong kwento. At sa bawat tuldok at kwit ng iyong buhay, doon niya ikinakabit ang iyong tunay na tadhana. Siya ang direktor na nagtakda ng bawat eksena. Kung ang kabanata mo ngayon ay tila madilim, masikip at puno ng luha, huwag kang mangamba. Iyan ay itinakdang disenyo lamang para sa iyong dambuhalang transisyon. Pakatandaan mo, ang isang mahusay na direktor ay hindi nagtatapos sa gitna ng trahedya. Ang bawat kabanatang pinagdadaanan mo ay paghahanda lamang para sa isang dakilang katapusan o grand ending na siya rin ang nagdisenyo. Huwag mong agawin ang panulat sa kanya dahil lamang sa ikaw ay nainip. Ang kanyang tinta ay ang kanyang katapatan at ang kanyang papel ay ang iyong pagsunod. Maring hindi mo pa nakikita ang susunod na pahina, ngunit tandaan mo, ang nagsimula ng iyong unang kabanata ay ang siya ring maglalagay ng selyo ng tagumpay sa iyong huling pahina. Ang iyong kwento ay hindi isang aksidente. Ito ay isang obra o masterpiece na kasalukuyang binubuo ng kamay ng langit. Sa Hebron, ang dulo ng iyong manuskrito ay walang sinumang dragon o demonyo ang makakapunit sa pahinang itinakda ng Ama para sa iyo. Kapatid, kailangan mong matanto ang misteryong ito. Ang lugar na labis mong ikinahihiya ay siya mismong incubation room ng iyong susunod na promosyon. Gagamitin ng Diyos ang lugar ng pagtatakwil at rejeksyon ng mga tao upang gawin itong entablado ng iyong dambuhalang tagumpay. Tingnan mo si David sa unang Samuel 22:1-2. Siya ay tumakas patungo sa yungib ng Adula mula sa marahas na paghahabol ni Haring Saul. Isipin mo si David ay pinahira na para maging hari, ngunit ang babagsakan niya ay isang kuweba. Sa pisikal na anyo, ang kuweba ng Adulam ay madilim, masikip, mabaho at malungkot. Sa mata ng mundo, ang pagpunta ni David doon ay simbolo ng pagkatalo at kahihiyan. Ngunit sa mata ng Diyos, iyon ay ang malalim na pagpoproseso. Ito ang pakiramdam sa isang kalagayan na ang mata ng mga tao sa iyong paligid o impluensya ay hinatulan na ang iyong pagkatalo. Ngunit mahalagang malaman mo ngayon na sa gitna ng dilim ng yungib na ito, doon hinuhubog ang pinuno sa iyong loob o leadership anointing. Doon sinasanay ang mandirigma sa iyong pagkatao. Ang yungib ng Adulam ang lugar kung saan ang iyong kingdom identity o ang iyong ranggo sa espiritu ay pinatitigan sa iyo ng Diyos nang walang pagkalito. Gusto niyang matutunan o makita mo ang aral sa likod ng dilim na ito. Kapatid, ano ang yungib na kinalalagyan mo ngayon na sumasalamin sa kasalukuyan mong sitwasyon? Ito ba ang kawalan ng pondo, pagkalugi, pagkawala ng mga ari-arian, rejeksyon ng mga tao, karamdaman sa pamilya, kawalang maituturing na sariling tahanan o pagiging homeless, o ang matinding kalungkutan? May mga pagkakataon ba na gusto mo nang sumuko? Gusto mo nang ihagis ang tuwalya dahil sa punto na hindi mo na kaya ang sikip at dilim? Ang pakiramdam na tinitingnan ang iyong buhay na hindi mabunga at isang kabiguan? Kapatid, gusto kitang palakasin sa oras na ito. Ang pagsuko o pag-atras sa antas o layo na naabot mo na ngayon ay ang termination o pagputol sa banal na prosesong ito ng Diyos. Dahil ang desisyong pagbitaw ay nangangahulugang hinayaan mong magtagumpay ang kaaway sa kanyang layunan na ipawalang bisa o i-hijack ang iyong destiny. Dahil ang pagpili sa mabilis na daan ng kaaway ay laging may dalang siphayo at pagsisisi sa huli. Kapatid, mag-ingat tayo sa mga alok na shortcut. Sinabi sa Mateo 7:13-14, malawak ang daang patungo sa kapahamakan at marami ang dumadaan doon dahil ito ang madali. Ngunit masikip ang pintuan at mabato ang daang patungo sa buhay at kakaunti lamang ang nakakasumpong nito. Sa modernong panahon, ang malawak na daan ay ang pagpili sa komportable kaysa katotohanan. Ito ang relihiyong hindi ka binabago, kundi pinapatulog ka lang sa isang maling sistema. Mukha itong mabilis, ngunit laging may dalang siphayo at pagsisisi sa huli dahil hindi nito kayang itawid ng iyong espiritu sa tunay na kalayaan.
Ang masikip na daan naman ay ang iyong pandayan. Ito ang prosesong pinasadya o tailor-made para sa iyo. Masakit, mapiga, at madalas ay mapag-isa ka dahil kakaunti ang nakakaunawa sa lalim na iyong narating mula sa espiritual na kapahayagan ng langit. Ngunit huwag kang matakot sa masikip na daang ito. Ang masikip na daang iyan ay ang mismong tumatanggal sa iyong ugaling alipin mula sa Ehipto. Ang mabatong daan na iyan ang nagpapatibay sa iyong mga paa para sa iyong pagtapak sa Hebron. Piliin natin ang masikip na daan dahil doon natin matatagpuan ang tunay na buhay. Dito sa masikip na daan, nasusukat ang ating stamina. Dahil sa mundong ito na puro instant at shortcuts, ang pagpili sa masikip na daan ay itinuturing ng mundo na kamangmangan. Ngunit sa mata ng Diyos, ito ang tanging landas patungo sa tunay na Hebron o buhay. Mateo 7:13-14. Ang malawak na daan o ang popular na shortcut na ito sa anyo at antas, ito ang daan na makikita sa panlabas na anyo ng aesthetics at convenience. Ito ang relihiyong nagtuturo na okay lang ang lahat, walang sakripisyo at puro pagpapala lamang ang naririnig mo. Sa modernong sitwasyon, ito ang pagpili sa mabilis na pera kahit may kompromiso ang integridad. Ito ang pananatili sa isang maligamgam na samahan dahil sikat o maraming tao o social acceptance at ang pag-iwas sa piga, pag-aayuno, sa lihim na silid dahil gusto natin ang komportable. Ang sipayo, mukha itong expressway sa umpisa, ngunit ang dulo nito ay ang embargo ng ating destiny dahil wala tayong root system o malalim na ugat para tumagal sa anumang bagyo. Pangalawa, ang masikip na daan ay ang pinasadya o tailor-made na proseso. Sa anyo at antas, ito ang daan ng pagiging tunay at pagpipino. Ito ang ating ziklag at pasilyo. Ang salitang masikip sa Griego ay thlebo, na nangangahulugang pinipiga o ginigipit. Sa modernong sitwasyon, ito ang pagpili nating mag-ayuno sa gitna ng gutom at ingay at pananatili sa lihim na silid kahit pinalilibutan tayo ng mga mapanghatol na mata o mga kritiko. Ang bunga, mukha itong madilim na eskinita sa umpisa, ngunit ang dulo nito ay ang Hebron. Dito hinuhubog ang ating mabilis o maliksing pangunawa o discernment. Isaiah 11:3. Kapatid, ang metapora ng yungib ng adulam na kinalalagyan mo ngayon ay hindi sementeryo. Ito ay ang iyong akademya ng pagsusulit. Ito ang aktwal mong pagdaan sa iba't ibang antas na mga hamon, sakit at paghihirap na ibinabato sa iyo ng kaaway. Katulad na lamang ng kwento ni Job sa Job 1:12. Nang sabihin ng Panginoon kay Satanas, "Sige, kunin mo ang lahat ng mayroon siya, ngunit huwag mo siyang sasaktan." Kaya umalis agad si Satanas sa harapan ng Panginoon. Ipinahintulot ng Ama na si Job ay subukin ni Satanas, hindi para wasakin siya, kundi upang patunayan na ang kanyang pananampalataya ay may substansya at hindi paimbabaw. Maaari mong basahin, kapatid, ang buong aklat ni Job sa iyong bakanting oras. Doon natin mauunawaan ang malalim na pattern ng Diyos na patuloy pa ring inilalapat ng Espiritu hanggang sa kasalukuyan nating pananampalataya. At tandaang ang dulo ng adulam ay Hebron at ang dulo ng pagsubok kay Job ay doble-dobleng pagpapanumbalik sa kanyang kayamanan. Ang metapora sa yungib ng adulam ni David at ang matinding akademya ng pagsusulit ni Job ay ang salamin sa bawat hirap at sakit na iyong dinaanan ngayon habang ang kamay ng Diyos ay humahawak sa iyo. Tutuklasin natin kung bakit ang yungib o ang lugar na labis mong ikinahihiya ngayon ay hindi sementeryo ng iyong pangarap, kundi ang incubation room ng iyong susunod na promosyon. Ito ang lugar kung saan hinuhubog ng Ama ang substansya ng iyong pananampalataya nang walang pagkagambala. Ito na ang oras upang ang malinaw na tubig ng katotohanan ay umagos mula sa iyong puso. Ang iyong banal na klase o pag-aaral ay nangyayari sa mataas na antas at solidong pagsasanay ng banal na espiritu. Kaya kapatid, ang tanong, handa ka na bang lumabas sa dungeon ng Bartolina ng relihiyon? Kapatid, hanggang kailan natin hayaang makulong ang ating pananampalataya sa Bartolina ng relihiyon? Marami sa atin ang nakakulong sa aesthetics o sa paimbabaw na anyo ng relihiyon. Ang maling paniniwala na kapag tayo ay nasa dilim, kasalatan at matinding pagsubok, tayo ay pinabayaan na ng Diyos.
Iyan ang piring na pilit itinatali ng espiritu ng mga Nicolaitans upang hindi natin makita ang tunay nating kalagayan at ang kapangyarihan ng lihim na silid. Sino ba ang mga Nicolaitans na ito, kapatid? Sa maikling salita, ito ang sistema ng relihiyon na nagnakaw sa ating direktang karapatan na lumapit sa Diyos. Sila ang mga naglalagay ng pader at mabibigat na tradisyon sa pagitan natin at ng Ama upang maging palaasa tayo sa tao at sa panlabas na anyo sa halip na sa panloob na katotohanan. Ngunit huwag kang mag-alala dahil tatalakayin natin ang buong misteryo at bagsik ng turo ng mga Nicolaitan sa isang hiwalay na video dahil napakahaba at napakahalaga nito. Ngunit sa ngayon, ang kailangan nating maunawaan ay ito. Ang kanilang layunin ay piringan tayo upang hindi natin maranasan ang kapangyarihan ng panalangin sa lihim. Kailangan nating malaman ang malalim na katotohanan na magsisilbing ating warrant of release mula sa espiritual na takip sa ating mga mata. Ito ang ibig ipahiwatig ng 2 Korinto 3:16, kung saan ipinapahayag nitong ngunit kapag ang isang tao ay bumabaling sa Panginoon, ang talukbong ay naaalis. Sa puntong ito, mga kapatid, hihimayin natin ang paksang ito upang maunawaan natin ang misteryo kung paano ito malayang gumagalaw sa ating buhay. Dito natin babasagin ang ilusyon ng kalayaan na ipinapakita ng relihiyon at ilalantad ang hindi nakikita o espiritual na mga rehas na pumipigil sa ating mga kapatid at remnants. Ngunit bago ang lahat, lilinawin muna natin ang salitang remnant para sa mga hindi pamilyar sa katagang ito upang maiwasan natin ang kalituhan. Ang tinatawag na remnant sa Biblia mula sa salitang Hebreo na shear o shireth ay tumutukoy sa isang maliit na bahagi ng mga tao na nananatiling tapat sa Diyos sa gitna ng malawakang pagtalikod o apostasy, sakuna o paghuhukom. Bagamat ang remnant ay literal na nangangahulugang tira o naiwan, sa espiritual na aspekto, sila ang mga pinahalagahan at pinananatili ng Diyos upang ipagpatuloy ang kanyang mga pangako at tipan. Sa kasaysayan ng Biblia, maraming grupo o individual ang itinuring na remnant. Una, si Noe o Noah at ang kanyang pamilya. Sila ang maliit na grupo na nakaligtas sa malaking baha dahil sa kanilang katuwiran sa gitna ng masama o masawaing mundo. Pangalawa, ang 7,000 sa panahon ni Elias. Noong akala ni Elias ay siya na lamang ang natitirang tapat, sinabi ng Diyos sa kanya na mayroon pang 7,000 katao na hindi lumuhod kay Baal. Pangatlo, ang mga nakaligtas sa pagkabihag o exiles. Sila ang mga Hudyo na bumalik sa Jerusalem mula sa Babylonia upang muling itayo ang templo at ang lungsod. Pang-apat, ang mga mananampalataya sa bagong tipan. Ayon kay Apostol Pablo sa Roma 11:5, mayroon pa ring natitirang pinili ng Diyos dahil sa kanyang biyaya sa kasalukuyang panahon, kabilang ang mga Hudyo at Hintil na sumasampalataya kay Kristo. Panglima, ang remnant sa huling panahon. Sa pahayag 12:17, tinutukoy sila bilang mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos at nananatiling tapat sa patutuo ni Jesus sa gitna ng matinding pag-uusig bago ang ikalawang pagparito ni Kristo. Ang mga pangunahing katangian ng remnant na ito ay kinakikitaan ng mga sumusunod. Una, katapatan sa gitna ng pagsubok dahil nananatili silang tapat kahit ang karamihan sa paligid nila ay tumatalikod na sa Diyos. Pangalawa, pinili sa pamamagitan ng biyaya. Sila ay hindi naligtas dahil sa sariling gawa, kundi dahil sa biyaya at pagpili ng Diyos. Pangatlo, pagsunod sa mga utos. Sila ay mailalarawan bilang mga taong may malinis na pamumuhay at sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Pang-apat, tagapagdala ng pag-asa. Sila ang ginagamit ng Diyos upang simulan ang muling pagpapanumbalik o restoration ng kanyang bayan. Sila ang modernong tinig ni Juan Bautista mula sa ilang na dumaan sa paghubog at proseso ng Diyos. Pangalawa, ang warrant of release. Ito ang nagsisilbing selyo ng ating paglaya. Ito ang susi na magpapatala sa ating pandinig sa dalas o frequency ng banal na espiritu o ang tinatawag nating mass calling ng langit, kung saan binubuksan ang ating mga mata laban sa legalismo. Ngunit kapatid, paano natin ganap na mahahawakan ang kalayaang ito? Ang manalangin at maghangad para sa ating kalayaan ay dapat magmula sa pagbabago ng direksyon ng ating isip. Ito ang nais ipahiwatig ng salita ng Diyos sa Roma 12:2, kung saan ipinahayag nito, "Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip,
Hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Mababasa rin sa magkaugnay na talata sa Efeso 4:23 hanggang 24, kung saan sinasabi nito, "Baguhin ninyo ang inyong pag-iisip at pag-uugali, at isuot ang bago ninyong pagkatao na nilikhang naaayon sa matuwid at banal na Diyos." Ngayong malinaw na ito sa iyo, kapatid, ipagpatuloy natin ang pagtalakay patungkol sa espiritual na rehas ng relihiyon na ginagamit ng kaaway upang ikulong tayo sa mga tila iligal na tuntunin ng kultura ng relihiyon. Ang relihiyon, kapatid, ay madalas na nagbabalat kayo bilang isang legal na batas o isang banal na pamantayan na pilit nating sinusunod. Naniniwala tayo na ito ay tama sa perspektibo ng mundo at madalas ay inaakala nating ito rin ang pamantayan ng Diyos. Ngunit narito ang nakakarindaring na katotohanan. Ang Bartolinang ito ay hindi gawa sa bakal, kundi gawa sa mga tradisyon at kaisipang Nicolaitan na nagnanakaw sa ating direktang ugnayan sa Ama. Akala natin tayo ay naglilingkod sa Kanya, ngunit ang totoo ay nakakulong na tayo sa aesthetics at performance. Isang sistema kung saan ang ating halaga ay nakabase sa ating gawa at hindi sa ating pagiging anak. Subalit sa oras na ito, huhubaran natin ang mapandayang tuntunin o batas na ito. Lalabas tayo mula sa Bartolina na ito, hindi sa pamamagitan ng ating sariling sikap, kundi sa pamamagitan ng katotohanan na magpapalaya sa atin mula sa piring ng relihiyon. Bakit ito mahalaga para sa ating pagkamulat o pagkakatakas? Dahil ang hindi nakikitang rehas o invisible bars na metapora, ipinaliliwanag nito na ang relihiyon ay malayang gumagalaw dahil ito ay naging legalistic na kaisipan. Ibig sabihin na mas madaling lumabas sa totoong kulungan kaysa kulungang akala natin ay bahay ng Diyos. Larawan nito, ito ay sa pagitan ng pamantayan ng mundo at pamantayan ng Diyos. Binibigyang din ito ang pagkakaiba ng perspektibo ng mundo o performance at pamantayan ng Diyos kung saan ituturo tayo sa personal na relasyon o lihim na silid sa Ama. Kaya bago tayo tumuloy sa mga praktikal na bahagi ng ating buhay Kristiyano, kailangang hihimayin muna natin ang salitang metanoia. Dahil kung hindi mababago ang ating mindset, babalik at babalik tayo sa ating Bartolina. Subalit paano nga ba natin makakamit ang tunay na metanoia? Halina't unawain natin ang kapangyarihang magbabago sa ating bukas. Para sa marami, ang salitang ito ay tila malalim na terminolohiya. Ngunit sa totoo lang, ito ang susi sa lahat. Ang metanoia ayon sa Roma 12:2 ay hindi lamang simpleng pagsisisi o pag-iyak sa ating mga pagkakamali. Ang literal na kahulugan nito ay change of mind o pagbabago ng pag-iisip. Mula sa teksto ng Mateo 4:17 kung saan sinasabi, "Magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Mga kapatid, madalas nating marinig ang salitang pagsisisi. Ngunit ano nga ba ang tunay na ibig sabihin nito sa mata ng Diyos? Sa ating panahon, ang pagsisisi ay madalas nating iniisip na pag-iyak lamang o pakiramdam ng lungkot dahil tayo ay nagkamali. Ngunit sa orihinal na wikang Griego ng Bagong Tipan, ang ginamit na salita ay metanoia. Ang salitang ito ay hindi lamang tungkol sa emosyon. Ito ay tungkol sa isang radikal na pagbabago ng isip at pananaw. Isipin ninyo ito, kung tayo ay naglalakad patungo sa maling direksyon, ang metanoia ay ang sandali na tumigil tayo dahil napagtanto nating mali ang ating tinatahak at nagpasya tayong bumalik at lumakad patungo sa Diyos. Ito ay isang pagbabagong loob mula sa pagiging makasarili tungo sa pagiging makakristo. Hindi sapat ang basta sorry lamang dahil ang tunay na metanoia ay nagbubunga ng bagong pamumuhay. Ang sabi sa Filipos 2:5, dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang ating pananaw. Kaya sa mensaheng ito, ngayong araw ang tawag ng Panginoon sa atin ay hindi lamang upang iyakan ang ating mga nakaraan, kundi upang baguhin ang ating pag-iisip. Hayaan nating ang kanyang salita ang magbago o mag-renew ng ating mga kaisipan upang ang ating bawat hakbang ay ayon sa kanyang kalooban. Sa konteksto ng Biblia at espiritualidad, ito ang malalim na kahulugan ng tunay na pagsisisi. Ito ay isang radikal na pagbaliktad ng direksyon ng buhay. Pangalawa, ang warrant of release.
Ito ang nagsisilbing selyo ng ating paglaya. Ito ang susi na magpapatalas sa ating pandinig sa dalas o frequency ng banal na espiritu o ang tinatawag nating mass calling ng langit, kung saan binubuksan ang ating mga mata laban sa legalismo. Ngunit kapatid, paano natin ganap na mahawakan ang kalayaang ito? Ang manalangin at maghangad para sa ating kalayaan ay dapat magmula sa pagbabago ng direksyon ng ating pag-iisip. Ang kalayaang espiritual ay hindi lang basta nararamdaman. Ito ay dapat magbunga ng pagbabago sa ating araw-araw na pamumuhay. Bakit ito mahalaga? Dahil kung pinalaya na tayo ni Kristo sa ating espiritu, ngunit ang ating isipan ay nakakulong pa rin sa lumang mindset ng relihiyon, mananatili pa rin tayong bilanggo. Ang metanoia ay ang pagtanggal sa ating mga lumang salamin na puno ng takot at ang pagsusuot ng bagong salamin na puno ng pag-ibig at katotohanan ng Ama. Sa bahaging ito, aalamin natin kung paano naging rehas ang ating nakasanayang mindset at paano natin gagamitin ang susi ng metanoia upang tuluyan ng lumabas sa kulungan ng manipulasyon. Kaya sa ating pagpapatuloy, alamin natin ang mindset bilang rehas. Sinasabi sa Kawikaan 23:7, kung ano ang iniisip ng tao, ayun siya. Kung ang ating isipan ay nakakulong sa aesthetics o panlabas na anyo, hindi natin makikita ang authenticity o pagiging tunay ng espiritu. Dahil ang kabulagan ay ang pagpapabaya o hindi pagkilala na ang susi ng ating espiritual na kalayaan ay nasa ating kamay na. Ang metanoia ay higit pa sa emosyon. Hindi lang ito basta sorry. Ang emosyon ay pansamantala, ngunit ang metanoia ay isang desisyon. Ito ay ang pagkilala na ang dati nating paraan ng pag-iisip, paniniwala at pamumuhay ay mali. At ngayon ay tinatanggap natin ang kaisipan at kalooban ng Diyos. Bakit ito mahalaga? Dahil kung pinalaya na tayo ni Kristo sa ating espiritu, ngunit ang ating isipan ay nakakulong pa rin sa lumang mindset ng relihiyon, mananatili pa rin tayong bilanggo. Gaya ng nabanggit natin tungkol sa mind belt prisons, ang metanoia ang susi para makalabas sa kulungang iyon. Kung dati nagbibigay tayo dahil sa takot o tradisyon, sa metanoia babaguhin ng Diyos ang ating isip upang maunawaan na ang pagbibigay ay udyok ng pag-ibig at biyaya. Ito ang pagbuwag sa mga maling doktrina upang makita ang tunay na katotohanan. Kung dati ay papalayo tayo sa Diyos, ang metanoia ay ang pagharap at paglakad na palapit o patungo sa Kanya. Ito ay ang pag-iwan sa paimbabaw na buhay tungo sa isang buhay na may katapatan. Ito ay kapag nalulungkot tayo dahil nahuli tayo sa anumang sitwasyon o dahil sa masamang resulta o bunga ng ating ginawa. Halimbawa si Judas Iscariote sa kanyang pagtataksil kay Jesus. Ang metanoia ay pagsisising may pagbabago. Pinabago nito ang ating pananaw at buong pagkatao dahil nais nating makapamuhay sa katotohanan. Alalahanin natin si Apostol Pedro. Siya ang pinakamaingay sa lahat ng disipulo ni Jesus. Ang nagsabi kay Jesus na kahit iwan ka ng lahat, hinding-hindi kita iiwan. Ngunit ano ang nangyari nung dumating ang init ng pagsubok? 3 beses lang itinatwa ang Panginoong Jesus. Hindi lang siya nagkamali. Nagtaksil siya sa kanyang pinakamatalik na kaibigan sa oras ng pangangailangan. Nung umiyak si Pedro ng mapait, iyon ang tunay na pagsisisi. Iyon ang metanoia. Matapos mamatay si Jesus, ano ang ginawa ni Pedro? Bumalik siya sa dati niyang buhay. Bumalik siya sa pangingisda. Ang akala niya dahil nabigo siya, wala na siyang karapatan. Tinanong siya ni Jesus ng 3 beses, "Mahal mo ba ako?" Sa bawat oo ni Pedro, binabago ni Jesus ang kanyang mindset. Hindi sinabi ni Jesus na magbayad ka muna ng utang mo sa akin. Sa halip, sinabi niya, "Pakainin mo ang aking mga tupa." Doon naganap ang metanoia. Binago ni Pedro ang kanyang pananaw mula sa pagiging bigo patungo sa pagiging steward. Dahil napagtanto niya na ang kanyang pag-ibig sa Ama ay higit pa sa kanyang takot sa tao. Mula sa pagiging duwag na nagtago sa likod ng apoy, naging matapang siyang pinuno na tumayo sa harap ng libu-libong tao sa Pentecostes. At iyan ang metanoia. Hindi lang ito pag-iyak sa kasalanan. Ang metanoia ni Pedro ay ang pagpapasya na hindi siya ang dating mangingisda na umaasa sa sariling lakas. Siya na ngayon ay isang apostol na umaasa sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Iniwan niya ang kanyang lambat ng kahihiyan at niyakap ang atas ng katotohanan. Mga kapatid, kung si Pedro na nagtatwa kay Jesus ay nakaranas ng metanoia at naging bato ng simbahan, tayo pa kaya na nagkamali sa maling pagbibigay
Unang Pedro 2:6-7. Ang ating mga trial and error ay hindi katapusan. Ito ay ang pintuan ng ating metanoia. Ang metanoia ay ang paggising mula sa espiritual na kabulagan. Ito ang proseso kung saan ang rehas ng ating isipan ay nawawasak dahil pinalitan ng katotohanan ng Diyos ang mga maling tradisyon at takot na dati nating pinaniniwalaan. Pangatlo, ang pagbaklas sa panlilinlang o deception. Ang layunin ng mga Nicolaitans at ng sistemang panrelihiyon ay kontrolin ang ating isipan upang hindi natin matanto na tayo ay malaya na kay Kristo. Kapag nabuksan ang ating espiritual na mata sa pamamagitan ng ating vertical na ugnayan sa Ama, makikita natin na ang pinto ng kulungan ay hindi naman pala nakakandado. Ang tanging pumipigil sa atin na lumabas ay ang maling paniniwala na kailangan natin ang maling sistema para makalapit tayo sa Diyos. Ito ang mga pagkondisyon sa ating isip mula sa mga sistemang panrelihiyon na nagiging arkitektura ng kulungan o rehas ng ating isip. Kapatid, kailangan nating matanto na ang pinakamabisang kulungan ng kaaway ay hindi ang gawa sa bakal, kundi ang gawa sa maling pag-iisip at paniniwala. Ang espiritual na kabulagan ay hindi ang kawalan ng liwanag, kundi ang pagkasanay ng ating mata sa dilim ng rehas ng relihiyon. Bakit nakakulong ang marami sa atin? Dahil itinanim sa ating isipan na ang Diyos ay matatagpuan lamang sa loob ng 4 na sulok ng isang gusali. Itinanim sa atin na kailangan natin ng titulo o basbas ng tao bago tayo gamitin ng Ama. Iyan ang mga espiritual na rehas. Hindi nakikita ang pinag-uugatan ngunit nagre-resulta ito sa mga kahihinatnan kung paano tayo mag-isip at gumawa ng mga desisyon. Ang kulungang ito ay itinayo ng mga tradisyon na nagpapawalang bisa sa salita ng Diyos. Mateo 15:6. Sa Ziklag, ang ginagawa ng Diyos ay isang pagwasak o demolition job. Ibig sabihin nito, naggigibain muna niya ang arkitektura ng ating isipan. Bakit? Dahil hindi natin kayang dalhin ang kaluwalhatian ng Hebron kung ang ating mindset ay pang-alipin pa rin sa Ehipto. Ang paglaya ay hindi lamang paglabas sa pinto ng kulungan. Ito ay ang pagpapaalis sa kulungan na nananahan sa loob ng ating isip. Bakit ito napakahalaga sa ating espiritual na pagmulat? Dahil una, ipinapaalala nito sa atin na ang tunay na pagsisisi ay pagbabago ng isip. Dahil bago mabago ang sitwasyon para sa Hebron, dapat munang mabago ang ating paningin o mindset. Pangalawa, pagharap sa Nicolaitans. Direkta nitong binabali ang kontrol ng mga sistemang gumagamit ng tao at maling doktrina para ikulong ang mga mananampalataya. Pangatlo, ang demolition job. Binibigyan nito ng positibong kahulugan ang ating frustration o pagkayamot na ang pagkasira ng ating dating paniniwala o nakasanayang kondisyon ng pag-iisip ay paghahanda para sa mas malawak na katotohanan. Kapatid, ang espiritual na kabulagan ay hindi ibig sabihin ng kawalan ng paningin. Gaya ng ating unang nasabi, ang espiritual na kulungan, ito ay hindi gawa sa bakal o semento, kundi gawa sa mga doktrina, takot at tradisyon na tinatanggap natin bilang katotohanan. Ito ay kung paano tayo naturuang mag-isip ng relihiyon. Halimbawa, kailangan nating magbayad o magbigay para pagpalain. O sinasabi sa atin ng ating pinuno na dito lamang sa gusaling ito ang Diyos umiiral. At kapag tumanggap tayo ng aral mula sa labas, ituturing nila itong pagsuway sa kanilang batas sa loob. Ituring nila itong pagrebelde o pagtatraidor. Sa ganitong paraan, gumagamit sila ng manipulasyon at takot. At ito, kapatid, ang nagiging rehas natin. Kaya napakahalaga na gumamit tayo ng espiritu ng pagkilala o discernment. Kapatid, ang pinakamahirap na kulungang takasan ay ang kulungang hindi natin nakikita ang rehas. Matatanto natin na sa oras na ito ng ating espiritual na kabulagan, ay bunga ng kung paano natin hinayaang hubugin ng mundo at ng relihiyon ang ating isipan. Ang ating Ziklag ay hindi isang lugar ng parusa, kundi isang lugar ng unlearning o proseso ng paglimot sa nakaraang nakasanayan at paniniwala, kung saan gigibain ng Diyos ang mga pader sa loob ng ating isip upang makita natin ang lawak ng kanyang kaharian sa labas ng tradisyon. At sa mensaheng ito, ang katotohanan ito ang magpapalaya sa atin. Handa ka na bang lumabas sa madilim na dangyo ng Bartolina ng relihiyon? Dahil ang mindset na tunay na binago ay isang buhay na malaya. Malaya sa anumang uri ng manipulasyon ng sistema ng relihiyon na pumipigil sa ating pag-usad at paglagong espiritual. At higit sa lahat, malaya sa manipulasyon ng pagbibigay.
Malaya na tayo sa takot na baka tayo ay masumpa kung hindi natin maabot ang porsyentong idinikta ng mandato ng tao. Malaya na tayo sa guilt na ipinapapasan sa atin kapag hindi natin napondohan ang luho ng isang institusyon habang ang ating pamilya ay nagugutom. Ang metanoia sa ating isipan ay dapat magbunga ng katapatan sa ating mga kamay. Ang katapangan na humawak sa ating mga pinagkukunan o resources ng may espiritu ng pagkilala o discernment. Ngayon kapatid, titingnan natin ang mukha ng tunay na pagbibigay. Hindi na ito isang tax o buwis na binabayaran sa isang madilim na Bartolina. Ito ay isang pagsambang itinatanim sa matabang lupa. Pag-uusapan natin ang katotohanang marami ang nabibitag dito, kung saan ang motibo sa likod ng pagbibigay ay nagiging obligasyon sa halip na pagbibigay ng may galak sa puso. 2 Korinto 9:7. Kaya halina't himayin natin ang katotohanan tungkol sa ating mga binhi. Ngunit kapatid, dahil sa lawak at tindi ng kapahigang ito ng Ama, nais kong huminto muna tayo rito sa pintuan ng ating paglaya. Hayaan muna nating huminga ang ating mga espiritu mula sa pagkakagapo sa Bartolina ng relihiyon. Dahil sa susunod nating pagtatagpo, sa part 3 ng ating paglalakbay, bubuksan natin ang seal ng katotohanan na magpapabago sa ating pananaw sa bawat pisong hawak natin. Dito natin tutuklasin kung paano tayo magbigay ng walang takot, paano natin makikilala ang matabang lupa, at paano tayo magiging tunay na malaya mula sa sumpa ng manipulasyon. Kaya mga kapatid, huwag kang bibitaw. Ihanda ang iyong puso dahil ang susunod na bahagi ang tuluyang dudurog sa mga rehas na pumipigil sa ating pag-unlad at tunay na paglaya. Magkita-kita tayo sa part 3, ang sining at kalayaan ng pagbibigay. Shalom!